Sa amin naman, utang na loob na talaga namin kay Duterte. Dahil walang presidente na nagbigay ng ganon sa mga Muslim, sa Bangsamoro. Siya lang. Thank you. Maisog. Tayong mga maisog, sa Tausug, yung maisog, matapang din. Kaya alhamdulillah, salamat sa inyo. Kaming si Mr. Maniti ay ngayon lang kami nagkilala. Puro pala kami taga Angeles City. Yun, yung nasabi kanina ni MC na Bangsamoro, kailangan ipaliwanag ko sa inyo dahil hindi Muslim ang nabanggit dyan. Bangsamoro. Bangsamoro outside Barm. Kasi ang binigay sa amin ni Duterte sa presidential decree 11050 is yung BOL, Bangsamoro Organic Law. Nung panahon na Vice Presidente si Senador ang Pangulo natin, ay yan ang inaayawan niya na magkaroon ng region ang mga Bangsamoro. So dahil sa nandyan si Duterte, so ibinigay niya ang BOL, Bangsamoro Organic Law, na lahat ng kagustuhan namin sa Mindanao, mga Bangsamoro, 14 na tribo ay nagkakaisa dyan sa Bangsamoro. So binigyan kami ng region, yung BARM, Bangsamoro Autonomous Region. So doon kami nagkakaisa. Nandun naman sa ginawang BUL ang karapatan namin na Bangsamoro na naninirahan sa labas ng BARM. Although wala kami sa BARM, pero may karapatan kami doon. So, nung unang nanalo ang presidente natin, ay akala namin na i-reject niya yon dahil mayroon siyang gustong isulong na yung Tripoli Agreement. Pero okay yun, kahit yung Tripoli Agreement, yan okay na sana sa amin kung hindi ginawang yung Bangsamoro na nakaupo noon na imbis na pabutihan niya ay ginawa lang mga aso yung nakaupo doon. Ganyan ang nangyari dito. Tumatakbo na ang Bangsamoro, administration ng Bangsamoro, pero kaming mga Bangsamoro na nasa loob ay nawala ng karapatan. May mga provision doon na talagang pag binigay mo, ginawa mo yung nakasulat doon sa BUL ay talagang para sa Bangsamoro. So ngayon, unti-unti nawawalaan yung karapatan dahil yung nakaupo naman ng parliament, imbis na gagawin nila yung para sa Bangsamoro, ay ginawa nilang pangpolitika. Imbis na mamigay ng mga ayuda, ay ginawa nilang pagpupulong-pulong para itayo ang parte nila. So, ganyan ang nangyari sa amin sa Bangsamoro. Kami naman na naninirahan sa labas ng BARM, ay may karapatan kami doon dahil nandun yung karapatan namin na i-organize yung mga Bangsamoro na naninirahan sa labas ng BARM. So, imbis na sinulong namin yung karapatan namin, pagdating doon sa BARM ay nireject na. So, yan ang namin. Sa amin naman, utang na loob na talaga namin kay Duterte. Dahil walang presidente na nagbigay ng ganon sa mga Muslim, sa Bangsamoro. Siya lang. So, hindi namin malilimutan yun. Kahit nung nakaraan na eleksyon ay wala kaming pakinabang. Sa totoo lang, alam naman ng mga MRRD doon, alam ng mga kasama namin. Ito, nagkwentuhan kami, lahat ng kasama namin sa Angeles, sila lang din nakinabang. Pero hindi naman masakit yun sa loob namin dahil volunteer na tayo. Kahit wala, ay okay din sa amin. Nagtagumpay lang ang gobyerno ni Duterte. So ngayon, sana sa oras na yon si Sara ang naging presidente. Pero walang sisiyan dahil ganun pa man ang ganun pa man ang nangyari. So panahon na para magising tayo, magkaisa tayo,
magkaisa lahat, lalo na dito sa Region 3. Sa Region 3, kahit volunteer lang, kahit kahit anong sasabihin niyo, kung mag-order, kailan ba sila na sasakyan ang gusto natin na patin sabi, rally. Kontakin mo lang ang coordinator namin dito, si Sultan. Nandyan na kami. Ganun ang ginawa namin noon. So, inshallah, magagawa namin, kahit naghihirap, kahit crisis pa, pero kaya pa namin. Pero pag may mga rally tayo o gagawin tayo, kailangan advance para mapag-aaralan namin. So, yan ang masasabi ko sa inyo. Ituloy-tuloy natin ito hanggang dumating tayo na makaupo dyan ang gusto natin makaupo. Kahit hindi si Sara, kahit sino sa gusto natin. Ang importante, magkakaisa tayo. Pero mas mabuti na yung idol natin, na anak ng presidente, ay siyang makaupo dyan para magawa natin ang kabutihan para sa bayan.